Mapagpalang araw. Araw ng Sabado po ngayon, nandito tayo sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldana. Ano po, dito tayo sa kanyang kwarto. Tayo ay babasa ng Biblia upang makakain tayo pagkain pang espiritual. Kasi po, tayong mga tao, meron po tayong espiritu. Pero bago tayo papalaot sa pagkain espiritual, tayo muna po ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ang aming pag-aaral ng iyong mabuting balita ni dating Chairman Guillermo Saldana. Ikaw po ang magturo sa amin, magbukas ng kaisipan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, siya po ay stroke patient. Kaya po hindi niya nakapagpatuloy ng kanyang panunungkulan bilang chairman. Kasi nga po, na-stroke siya. Marami naman na-stroke, pakala mo hindi sila stroke. Pero sa estado niya, ma-identify mo na meron siya karamdaman. Kaya, siyempre, pagka meron ka ng karamdaman, paano ka pa makapaglilingkod sa bayan? Ano po, sige, kaya siya nagpasya na, huwag na lang siyang sumali sa politika. Bagamat maganda naman ang record niya. Now 20 years. Isipin niyo po, 20 years ha. Hindi biro. Ngayon, kaming dalawa po, ako stroke din ako. Pero biyaya ng ating Panginoon Diyos, ito ako, nakakapag-share ako ng Word of God. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po sa kaisipang tao, nung bago po siya may stroke, nung magkita kami, sabi niya, sa bagay chairman pala, nagkikita na kami. Pero nung na-stroke siya, nagkita kami uli, sabi niya, gusto ko nang mamatay. Kasi nga, dahil sa kahirapan na nararanasan niya. Maraming mga sakit, pero grabe po ang stroke. Pag nagkaroon ka ng stroke, lalo na kung depende sa stroke, marami pong pangalan ng stroke, ano? Kaya siguro nasabi na niya na gusto na niyang mamatay. Pero ang kamatayan po talagang dumadating sa tao sa ayaw natin sa gusto. Kasi Diyos po ang nagtakda ng kamatayan ng tao. Tingnan natin ang Biblia. Dito po sa Hebreo, dito natin mababasa chapter 9 sa 27. Tingnan natin, babasahin po natin, ano? Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ipinapakita ng kasulatan, may kamatayan, may paghuhukom. Dalawa. Ang tao uukuman ng Diyos pagdating ng araw. Hindi po, sige, para maintindihan na, parurusahan. Walang pinaparusahan ng mga taong buhay ang Diyos. Pero sa kaisipang tao, ang sabi ng mga tao, ayan na, kinakarma na. Para bang pagka kinakarma ka, para pinaparusahan ka ng Diyos. At meron po ng mga tao na may sakit, ang sabi nila, pinaparusahan ata ako ng Diyos. O pinarusahan ako ng Diyos. Hindi. Meron din ako nakausap na ganyan. Kaya sinasabi ko po, hindi po namamarusa ang Diyos sa mga taong buhay. Ang gusto ng Diyos sa taong buhay, ito nakalagay sa Biblia. Ano po? Sa sulat ni San Juan, ang sabi ni San Juan, 3:17. 3:17. Babasahin natin.
isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus. Hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan o mga tao sa sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita niyo po? Kaya sinasabi ko madalas, hindi po inahatulan ng Diyos sa mga taong buhay. Ang gusto ng Diyos sa mga taong buhay sa sanlibutan o sa mundong ito ay magtamo ng kaligtasan. Amen. Ang sabi pa ni Pablo naman, ang sakit talagang dumarating po yan. Kasi nasa lupa pa tayo. Kung pupunta lang tayo sa mga ospital, makikita niyo po ang sari-saring sakit. Na yung mga sakit noon, na walang pangalan, ngayon may pangalan na. COVID-19. Ang dami namatay. Pero kung Bibliang babasahin, wala naman nakalagay na COVID. At saka nung araw, wala namang COVID na sakit eh. Kita nyo? Ngayon, nagawa nilang lagyan ng pangalan. Ang sabi rito, susulat ni Pablo, ikalawang Timoteo. Ano nakalagay? Unang Timoteo. Basahin lang po natin, ano? Ito. Unang Timoteo chapter 2. Ang sabi po rito sa verse 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang alin daw? 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Kung anong gusto ng Diyos, maligtas tayo. Yun ang gusto ng Diyos, malaman natin yung katotohanan about salvation. Dito naman sa Roma, sabi ni Pablo, 1:16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita o salita ng Diyos sapagkat ito kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Kaya si Pablo naman, ano sabi niya? Hindi ko ikinahiya. Ang alin daw? Yung mga aral. Kasi kung di mo pangangaralan ng tao, paano niya malalaman yung totoo na gustong ipaalam ng Diyos sa kanya? O pwede bang nakaganyan ka lang? Anong malalaman mo? Kailangan pangaralan. Yun ang sinasabi ni Pablo, na yung mabuting balita o salita ng Diyos, hindi ko ikinahihiya. Ngayon, ang nangyayari sa mundo natin, ang hindi nila kinahihiya ang magnakaw. Halimbawa, meron kang tungkulin sa gobyerno, naging empleyado ka ng gobyerno. Lalo na ngayon, nakaw dito, nakaw doon. Napatunayan, yung mismo presidente ng Pilipinas, nagnanakaw. Wag po kayong magalit sa akin. Napapanood sa balita yan. Nababasa sa mga newspaper. Napapakinggan sa mga radyo. Na yung presidente magnanakaw. Yung vice-presidente magnanakaw. Yung senador magnanakaw. Yung kongresista magnanakaw. Yung gobernador magnanakaw. Yung mayor magnanakaw. Hanggang ibaba, yung chairman magnanakaw. Amen. Para bang ang pagnanakaw sa gobyerno ay legal. Kaya sabi ng mga tao, gumawa na lang kayo ng batas na yung pagnanakaw legal. Para wala nang asuntuhan. Kasi pag nasa posisyon, meron ng ebidensya lahat-lahat. Aba, gusto niya hindi siya nagnanakaw. Pag naman nasintensya siya, gagawa ng para hindi siya masintensyahan. Ay
yung posas. Oh. Ito lang yung isang mayor ng Kapampangan. Ano bang lugar yan? Oh. Tangkanya Sulan. Nasa balita yan eh. Dinaklot siya ng NBI. Napanood ko eh. Ano? Kaya lahat ngayon, anong sabi ng iba? Wala kang tulak kabigin. Lahat naman yan, magnanakaw, sabi nila. Amen. Ang pagka nasa gobyerno ka, in line of politics, ang ninanakawan mo mismo yung taong nagbabayad ng bis. Yung pangkaraniwang tao. Bayad sila ng bayad ng bis. At nabalitaan, magnanakaw pala kayo. Sinong ninanakawan ninyo? Hindi ba yung mahihirap nagbabayad ng tax? Ako po, naging empleyado ako sa private sector. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Ipinag-uutos po kasi, tingnan natin yung sulat ni Apostol Pablo. Inuobliga po ba tayong magbayad talaga ng bis? Ito po, Roma, chapter 13, verse 1. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Mula sa presidente hanggang barangay chairman, dapat magpasakop tayo sa kanila. Yan ang nakalagay. O sino ba namumuno sa barangay? Di ba chairman? Kaya ang tawag po sa barangay ay malihit na Malacanang. Yan. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. So maliwanag ang sabi ni Pablo, yan palang gobyerno mula sa Diyos. Ayun, pagdating naman po dito sa 6, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Maningil ng buwis. Pag nagtrabaho ka, nagsweldo ka ng 15, nagsweldo ka ng katapusan. Kung alin dyan tinatanggal yung buwis, kailangan sa loob ng isang buwan, nagbayad ka ng buwis. Yung sweldo mo, pinaghirapan mo, gusto mong buhay ng pamilya mo, ayaw mong gumawa ng masama, naghanap buhay ka, pagdating ng katapusan, makita mo yung payslip mo, ang daming kaltas. At isa na yung tax. Yung tax naman ang ginagawa ng gobyerno, siya na ang nag-uutos sa bawat employer na antimano tanggalin ng tax ang sweldo mo. Kaya ako nung nagtatrabaho po ako sa private sector, antimano kaltas na po yung aking buwis. Ako nung araw, natanda niya. 18 pesos kaltas sa akin. Yan. Isipin nyo, 18 pesos. Nung panahon niya, mahalaga na yung pera nun. 1980 yun. Ngayon, ang problema, yun nga po, bayad ka ng bayad ng buwis. Ang ginagawa naman ng nasa posisyon, ninanakaw po nila yung binabayad natin buwis sa gobyerno. Inuutosan tayo ng Diyos na magbayad tayo ng buwis. Hindi, naalala nyo ba si Jesus nung araw? Nang tinanong siya, kung meron siyang ibabayad, nagbayad si Jesus nun . Kung siya nga nagbayad sa gobyerno ng buwis tayo pa kaya hindi magbabayad? Kaya pag hindi ka nagbayad ng buwis, kukulong ka ng gobyerno at kakasuhan ka ng tax evader. Ang problema, yung malalaking tao sa lipunan, may impluwensya, may kapangyarihan. Diba? Wala lang.
Naalala ko nung araw merong isang negosyante, talagang malaki ang negosyo. Kinasuhan siya sa Marikina yata, tax. Ang sabi ng presidente, walang utang yan. Kita niyo. Imbis na yung BIR po ang magsabing may utang o walang utang yung negosyante yun, ang nagsabi presidente. Siguro, sanggang dikit sila. O kaya baka naman nagbibigay siya ng pondo sa kanya at itatakbo siya sa mga posisyon. Presidente na yun, naging mayor, naging senador, naging vice. Sige, napanood ko lang yun nung araw. Kaya sabi ni Pablo, magbayad kayo sa gobyerno. Paano naman po yung magnanakaw? Huwag nyo na pong intindihin yung magnanakaw. Kasi darating din ng araw, maabsuelto man sila dito sa mga hukuma sa ibabaw ng lupa. Pero pagdating po ng panahon, anong sabi ni Pablo? Dito po sa 14 ng Roma, 14, si Pablo pa rin, 14:12. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Kung dito natakasan mo ang atol ng gobyerno, pagdating sa atol sa langit, hindi mo matatakasan. Wala kang matatakasan doon sa Diyos. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng ginawa ng tao. Meron pa. 2 Korinto chapter 5 verse 10, ang sabi ni Pablo, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. O sino ang judge? Si Kristo. At tatanggap ng nararapat tayo sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Lahat ng ginawa natin dito habang buhay tayo, sabi ni Pablo, tatanggap tayong kaukulang ganti. O ayaw mo magbayad ng buwis, pagdating ng araw, sisingilin ka ng Diyos. Yun yung itinakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos sa iyong paghuhukom. After death, doon pa lang po tatanggap ng paghuhukom ang tao. Yung lahat ng kanyang ginawa. Masama man at mabuti, sabi ni Pablo. Ano naman ang sabi ng mga ngaral? Ganito naman ang sabi ng mga ngaral. Sa mga ngaral 12, 13, 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Anong katungkulan natin? Matakot at sumunod sa Diyos. Sa 14, lahat ng gawin natin na yagman o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. Lihim, ginawa mo. Ayagman, bulgar. Ano sabi ni mga ngaral? Ipagsusulit yan sa Diyos. Kung natakasan mo ang mga hukuman dito sa ibabaw ng lupa, kaibigan, doon sa langit wala kang takas. Bakit? Saan ka tatakbo sa langit? Pagdating ng paghuhukom sa langit, wala na po itong mundong kinalalagyan natin. Sapagkat susunugin ng Diyos ang mundong ito. Yung iba naman, nagnanakaw para makapagpatayo ng bahay ng maraming bahay. Pagdating ng araw, susunugin nga ito Nag-iipon ng maraming pera. Yung iba, yung pera nila, binabaon sa lupa para walang manakaw. Pero dating araw, susunugin. Paano mo pa kayo? Akala nila, pag binaon na, wala na, susunugin ng Diyos ang mundong ito, pati kaluluwa nyo, kayo ayaw maglubay sa pagnanakaw. O ano nangyari ngayon? Bilyon ng nanakaw. Saan napunta? Sa mga korap na kontraktor. O, di ba? Flood control. Kami treasurer ko, namatay, hindi yan dala yung pera. Bilyon po ang pera ng flood control. Saan galing ang pera? Galing sa mamamayan yung nagbabayad ng buwis. Tapos ninakaw ni politiko. Sino kasabwat? Si kontraktor. Yes, amen, tama. Kaya pag nagawa yung tulay, 1 taon lang, bagsak na.
nagpagawa ng kalsada. Wala pang isang taon, biyak-biyak na. Umulan lang ng malakas, lumitaw na yung mga bato. Nakakita ba kayong ganong kalsada? Nang maulan na, lumitaw yung mga bato. Nawala yung simento. Kasi kasabihan po, hindi mo naman kayang ibulsa yung simento, pero yung pambili ng simento, ibubulsa mo. Nung natin bagyong pinagawa mo, nakita walang bakal. Yung iba naman may bakal, pero anong klaseng bakal? Pwede mo nga ganyanin yung bakal eh. Nung araw ko kumain na ako, in-offer na ng 200,000 Ah, ng treasurer. ah. Kunin daw namin, bigyan ko sa 50. Kaya- Namatay siya, hindi niya rin dala yung pera. Ayan, sabi niya namatay na di. Talaga naman wala ka naman madadala pag patay ka na eh. Kasi patay ka na. Pero meron taong patay nandun sa Cabao. Meron siya 100 dito. Pero pagdating ng Wala sementeryo, rin. kinukuha rin yun. Sabi naman, pampaswerte daw yun. Meron pa silang alam na pampaswerte. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ito po inyong kaibigan, si Brother Manny Buti. Siya naman po na malakas pa ako. Yeah. Siya po yung dating chairman, si Gemo Saldanya. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin na kami mga mamamayan, dapat po pala kami magbayad ng buwis. At yung mga nasa politiko, kontrakto na ninanakaw, ikaw na pong bahala sa kanila. Totoo yun, Panginoon Diyos. mamangin na ako mga sa barangay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo mga nanonood ng video ito, wala pong personalan nito kung nababanggit man natin yun, sapagkat yun pa ang nangyayari sa ngayon. Like and share. Share and share. God bless us all po. Bye-bye.